Simulan na natin ang talakayan tungkol sa aming bagong palabas, House of Life. Para sa mga gustong manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Explain PH. Malapit na kami sa 1,000 subscribers, kaya sana ay patuloy ninyong suportahan ang aming mga video. Ang eksenang ito ay isa sa pinakamabigat na yugto ng House of Lies. Si Greg, na matagal nang nakatayo bilang anino ng pamilya, ay sinubukan pang takutin si Manang Yoli. Ngunit hindi siya umatras. Matatag niyang idineklara na kahit ano pa ang gawin ni Greg, hinding-hindi siya aalis sa bahay sapagkat hindi niya kayang iwan si Regina. Sa puntong iyon, si Greg ay napilitang magparaya. Ngunit lihim na kumilos si Yoli. Tumawag siya kay Marge at ibinigay ang kopya ng paternity test ni Ashley. Patunay na si Ashley ay tunay na anak nina Thea at Paulo. Si Marge lamang ang hindi pa nakakaalam ng katotohanan ito, kaya't nais ni Yoli na siya mismo ang makaalam. Nagmamadaling umuwi si Marge upang hanapin si Yoli, ngunit nasa lubong niya ang kanyang ama. Tinanong siya ni Greg kung bakit niya hinahanap si Yoli. Nagdahilan si Marge. Sinabing gusto niyang ipagluto si Jasmine. Pinayagan siya ni Greg, ngunit palihim siyang sinundan. Sa wakas, nagkita sina Marge at Yoli. Inabot ni Yoli ang maliit na papel at sinabing basahin niya ng mabuti. Nang buksan ni Marge, nakita niya ang resulta ng paternity test. Nabigla siya. Si Ashley ay anak ni Paulo. Sa revelasyong iyon, nabunyag ang matagal ng lihim ni Greg at napagtanto ni Marge na ang kanilang pamilya ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Samantala, lalong lumala ang kondisyon ni Jasmine. Hindi lamang pisikal ang kanyang sakit, kundi pati ang bigat ng mga nakatagong lihim ng pamilya. Sumabog ang galit ni Marge at itinuro niya si Paulo bilang ugat ng lahat. Ang relasyon nito kay Thea ang dahilan ng pagbagsak ng pamilya at ng paghihirap ni Jasmine. Nanatiling tahimik si Paulo, para bang inaamin ng kanyang konsensya na siya nga ang may sala. Ngunit nananatiling tanong, si Paulo ba lamang ang dapat sisihin? O siya ay simbolo lamang ng mas malalim na kasalanan na matagal nang tinakpan ng pamilya Torcampo? Sa sandaling iyon, ang katahimikan, luha, at galit ng bawat isa ay hindi na personal. Sila'y pira-pirasong sugat ng isang lihim na matagal nang ibinaon. At ngayon, habang isa-isang lumilitaw ang katotohanan, hindi lamang si Jasmine ang bumabagsak. Ang buong pamilya Torcampo ay nakatayo sa gilid ng pagguho. Nang tuluyan nang hinarap ni Edward ang pinakamalaking katotohanan, na si Ashley ay hindi niya anak kundi anak ni Paulo, nayanig ang pundasyon ng pamilya. Hindi na lamang ito pagtataksil, winasak nito ang mismong pagkakakilanlan ni Edward. Isipin mong minahal mo ang isang bata na akala mo'y sarili mong dugo, ngunit sa huli, bunga pala ng panlilinlang ng iyong kapatid. Bawat alaala, bawat sandali ng pagiging ama ay biglang nadungisan ng katotohanang hindi niya kailanman ginusto. Kaya't nang sumabog ang galit ni Edward, hindi lamang iyon galit sa pagtataksil. Iyon ay pagbagsak ng isang lalaking nawala ang lahat, tiwala, dangal, at sarili. Ang kanyang katahimikan ay naging nakakatakot. Sapagkat kapag ang isang tao ay sabay-sabay na nawalan ng pamilya, karangalan, at paniniwala sa sarili, ang kanyang mga desisyon ay nagiging malamig at mapanganib. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang katahimikan ni Greg ay mas nakakatakot pa. Bakit siya nanatiling tahimik? Bakit mas mahalaga sa kanya ang reputasyon kaysa sa katotohanan? Ang kanyang katahimikan ay hindi bunga ng malasakit, kundi ng kalkulasyon. Sapagkat may mga taong hindi natatakot sa sakit ng pagbubunyag, kundi sa mga kahihinatnan ng katotohanan. At dito lumitaw ang pinakakasuklam-suklam na katotohanan. Nagsimulang isipin ni Greg na mas mabuti nang alisin si Edward upang hindi na lumabas ang katotohanan. Ang malamig na kalkulasyong ito ay nagpapatunay na ang kwento ng pamilya Torcampo
ay hindi na lamang tungkol sa pagtataksil, kundi isang madilim na sabwatan kung saan kahit sino ay maaaring isakripisyo alang-alang sa reputasyon. Hindi na ito simpleng lihim ng pagtataksil, kundi refleksyon ng sistematikong pagkabulok. At ngayon, nananatiling tanong, sino ang tunay na pinakamasama? Si Paulo, na gumawa ng unang kasalanan? Si Thea, na naging sentro ng panlilinlang? O si Greg, na ibinaon ang katotohanan upang protektahan ang sariling pangalan? Sapagkat madalas, ang pinakanakakatakot na tao ay hindi ang gumawa ng unang pagkakamali, kundi ang nagkubli nito para sa sariling kaligtasan. Si Marge ay unti-unting gumuho sa loob. Mapapansin na palagi siyang huling nakakaalam ng katotohanan, ngunit siya ang pinakanaghihirap. Iyan ang trahedya ng isang taong tunay na nagmamahal, sapagkat siya'y nagtiwala na natiling bulag hanggang sa huli. At kapag ang ganoong tao ay nasugatan, hindi lamang luha ang lumalabas, kundi isang malalim na puot. Ang puot na iyon ay hindi lamang laban kay Paulo, kundi laban din sa sarili, sapagkat tinatanong niya, paano ko hindi nakita ito? Paano ako nadaya ng ganito? Ang mga tanong na iyon ang tuluyang bumabasag sa isang tao mula sa loob. Ang pinakamasakit na posisyon ay kay Jasmine. Siya ang tahimik na sentro ng bagyo. Ang kanyang katawan ay bumibigay, ngunit siya ang simbolong dinudurog ng kaguluhan ng pamilya, kahit wala siyang kasalanan. Sa kanyang mga balikat inilagay ang kawalang tatag, magulong pag-ibig, tensyon sa tahanan, at ang pakiramdam na ang kanyang mundo ay gumuho habang wala siyang magawa. Madalas, ang katawan ay bumibigay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat na matagal ng pasan ng mag-isa. Ang tahimik na fragilidad ni Jasmine ay isang hindi binibigkas na mensahe sa pamilya. Bawat kasinungalingan ay may kapalit, at madalas ang inosente ang unang naghihirap. Ngunit narito ang pinakamadilim na twist. Paano kung matagal nang nararamdaman ni Jasmine ang lahat? Paano kung ang kanyang pagod, ang kanyang pagbagsak, ay hindi lamang sakit, kundi reaksyon sa pamumuhay sa isang bahay na pinamumunuan ng huwad na pag-ibig at pilit na katahimikan? Sapagkat ang mga bata, kahit walang sinasabi, ay nararamdaman ang bitak, nakikita nila ang bigat sa mga tingin. Sa mga mata ni Jasmine ay naroon ang pilit ng ngiti, nagtatago ng takot. Para bang alam na niya bago pa man sabihin ang katotohanan na darating ang araw ng pagsabog. Ang kanyang katawan ba'y bumibigay lamang sa sakit? O ang kanyang puso'y napagod na sa pagpapanggap na buo pa ang pamilya? Isa pang nakakatakot na detalye. Hindi agad sinabi ni Edward kay Ashley ang katotohanan. Bakit? Marahil may natitira pang awa sa kanya o may mas malalim pang dahilan. Marahil kahit sa gitna ng pagbagsak, hindi niya kayang sirain ang ugnayang itinayo niya bilang ama. At iyon ang pinakamasakit na patunay na kahit bunga ng kasinungalingan, ang pag-ibig ay hindi basta nawawala. Ngunit ang katotohanang itinago ay hindi kailanman ligtas. Madalas ito'y nagiging naantalang pagsabog, isang tahimik na bomba. Hanggat hindi alam ni Ashley, mas lalong lumalalim ang kanyang pagbagsak. At kapag natapos na ang unang unos ng galit, darating ang mas malamig na yugto, ang panahon ng kalkulasyon. Mga matang hindi nabasa ng luha, kundi matalim sa pag-iisip, naghahanap ng koneksyon, naghihintay ng tamang sandali ng paghihiganti. At sa puntong iyon, hindi na ito simpleng iskandalo, kundi isang tahimik na digmaan. Isang digmaan upang ibaon ang katotohanan alang-alang sa pangalan. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi palaging ang malalakasang tinig, kundi ang mga tahimik na nagbabalak. Tingnan si Edward. Nakita natin ang kanyang mga pagsabog, ang kanyang puot, ang kanyang galit laban kay Paulo. Ngunit matapos ang unang pagkagulat, ano ang natira? Isang basag na tao. At ang basag na tao na hindi pumipili ng paggaling ay madalas pumipili ng paghihiganti.
Ang kanyang desisyon na lisanin ang pamilya ay hindi lamang pag-alis, kundi paghatol. Para bang idineklara niya ang bahay na akala niyang kanya ay entablado lamang ng panlilinlang. At ang mga umaalis na may ganoong sugat ay hindi basta naglalaho. Madalas silang bumabalik. Dala ang mga katotohanang kayang sunugin ng lahat. Ngunit ang pinakatragikong figura ay si Ashley. Sa lahat ng nasangkot sa maruming lihim na ito, siya ang pinakatahimik ngunit pinakamatinding tagapasa ng trahedya. Siya ang inosenteng bata na pinilit pasanin ang katotohanang hindi niya nilikha. Sa kanyang katahimikan, nakabaon ang pinakamalalim na sugat ng pamilya. Si Ashley ay batang ang buong buhay ay nakatayo sa mahabang kasinungalingan. Ang pinakanakakatakot na katotohanan ay wala pa rin siyang alam, habang bawat desisyon sa paligid niya ay humuhubog sa sugat na balang araw ay sasabog sa kanyang buhay. Ano ang kanyang mararamdaman kapag natuklasan niyang ang lalaking tinawag niyang ama ay hindi pala tunay na ama? Mas nakakatakot pa. Kapag natanto niyang ang katotohanang ito ay hindi lamang itinago, kundi pinrotektahan ng mga taong ang unang tungkulin ay ingatan ang kanyang puso. Tahimik ang pangalan ni Thea, ngunit ang katahimikan na iyon ang pinakanakakatakot. Sapagkat madalas, ang sentro ng pinakamalaking unos ay hindi ang malakas na tinig, kundi ang taong matagal nang kumakapit sa mga lihim. Sa kanyang mukha ay maaaring may takot, ngunit sa loob ay mga bakas ng pagpili. Ano ba ang kanyang pinili? Pag-ibig, kahinaan, sariling kaligtasan, o mas madilim pa, isang dahilan kung bakit hinayaan niyang lumaki ang kasinungalingan hanggang maging sumpa. Ang kasinungalingan ay hindi nabubuhay ng matagal kung hindi itinatago araw-araw, taon-taon, sa bawat tingin at bawat ngiti. At kapag ang isang tao ay nag-alaga ng kasinungalingan sa loob ng maraming taon, darating ang oras na hindi na niya kilala ang kanyang tunay na pagkatao. Marahil si Thea ay hindi tahimik dahil lamang sa takot kay Edward o sa galit ni Marge, kundi dahil natatakot siyang kapag lumabas ang katotohanan, guguho ang bersyon ng sarili na kanyang itinayo. May mga taong hindi lamang nanlilinlang sa iba, tinuturuan nila ang sarili nilang maniwala sa mga kwentong kanilang inimbento upang mabuhay, makaiwas sa pagkabaliw, at makatakas sa bigat ng sariling pagkakamali. Kaya't ang mga karakter na tulad ni Thea ay hindi basta nababasag sa unang pagbubunyag. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon, kundi depensa ng huwad na mundong itinayo sa loob ng maraming taon. At kapag gumuho ang mundong iyon, hindi lamang pamilya ang nasisira, kundi pati ang kanilang mismong pagkatao. Ang pinakanakakatakot ay hindi ang malalakas ang tinig, kundi ang mga tahimik na nagbabalak. Si Edward, nakita natin ang kanyang mga pagsabog, ang kanyang galit laban kay Paulo. Ngunit matapos ang lahat ng iyon, ang natira ay isang basag na tao. At ang basag na tao na hindi pumipili ng paggaling ay madalas pumipili ng paghihiganti. Ang kanyang pag-alis sa pamilya ay hindi lamang pagtalikod, kundi paghatol. Para bang idineklara niyang ang bahay na akala niyang kanya ay entablado lamang ng panlilinlang. At ang mga umaalis na may ganoong sugat ay hindi basta naglalaho. Madalas silang bumabalik. Dala ang katotohanang kayang sunugin ng lahat. Ngunit ang pinakatragikong figura ay si Ashley. Siya ang inosenteng bata na buong buhay ay nakatayo sa mahabang kasinungalingan. Wala pa rin siyang alam, ngunit bawat desisyon sa paligid niya ay humuhubog sa sugat na balang araw ay sasabog sa kanyang buhay. Ano ang kanyang mararamdaman kapag natuklasan niyang ang lalaking tinawag niyang ama ay hindi pala tunay na ama? Mas nakakatakot pa kapag natanto niyang ang katotohanang ito ay hindi lamang itinago, kundi pinrotektahan ng mga taong ang unang tungkulin ay ingatan ang kanyang puso. Tahimik si Thea,
Ngunit ang katahimikan na iyon ang pinakanakakatakot. Sapagkat madalas, ang sentro ng pinakamalaking unos ay hindi ang malakas na tinig, kundi ang taong matagal nang kumakapit sa mga lihim. Sa kanyang mukha ay maaaring may takot, ngunit sa loob ay mga bakas ng pagpili. Ano ba ang kanyang pinili? Pag-ibig, kahinaan, sariling kaligtasan, o mas madilim pa, isang dahilan kung bakit hinayaan niyang lumaki ang kasinungalingan hanggang maging sumpa. Si Marge naman ay lalong lumalalim ang galit. Hindi na ito galit na may sigaw, kundi tahimik na panginginig. At ang tahimik na panginginig na iyon ang pinakanakakatakot, sapagkat maaari itong humantong sa mga hindi inaasahang kilos. Malinaw ang kanyang sisi kay Paulo, ngunit ang tanong, hanggang saan siya dadalhin ng galit na iyon? Kapag naniwala ang isang tao na wala nang natitirang mailigtas, kahit ang inosente ay maaaring masaktan. Ang pinakamasakit na posisyon ay kay Jasmine. Bumagsak ang kanyang katawan, ngunit sa katotohanan siya ang simbolong dinudurog ng kaguluhan ng pamilya. Siya ang tahimik na sumalo ng lahat ng bigat. Unay umunawa, pagkatapos ay nagtiis, at sa huli bumigay. Ang kanyang kahinaan ay refleksyon ng bitak ng pamilya. Marahil ang pagbagsak ng kanyang katawan ay hindi lamang bunga ng pagod, kundi reaksyon sa nakakatakot na katotohanang matagal na niyang naramdaman ngunit hindi masabi. Ito ang pinakamalupit na realidad. Ang mga kasinungalingan ay hindi lamang sumisira sa mga lumikha nito, kundi lumalason sa buhay ng inosente, nag-iiwan ng mga peklat na hindi na maghihilom. Si Jasmine, marahil ay matagal nang nakaramdam ng lahat bago pa man ito aminin ng iba. Sapagkat ang mga bata, kahit walang sinasabi, ay nararamdaman ang bitak. Nakikita nila ang bigat sa mga tingin, ang pilit ng ngiti. At ang hindi nakikitang pasaning iyon ang unti-unting bumasag sa kanyang katawan. Si Greg ay gumagalaw na parang anino sa likod ng lahat. Isa siyang taong ang presensya pa lamang ay senyales ng panganib. Ang kanyang layunin ay malinaw, kumapit sa reputasyon, panatilihing malinis ang pangalan. At kapag ang isang tao ay mas mahal ang kanyang imahe kaysa sa buhay mismo, hindi na maaasahan ang moralidad. Ang kahihiyan ay hindi siya nilalamon. Ang konsensya ay hindi siya binabasag. Ang tanging iniisip niya ay kung paano mapanatiling buo ang kanyang pangalan. At iyon ang pinakanakakatakot na katotohanan. Sapagkat ang mga taong pinapatakbo hindi ng puso, kundi ng takot na mawala ng kapangyarihan, ay kayang gumawa ng anumang kasamaan nang walang pag-aalinlangan. Kaya't ang kanyang plano na alisin si Edward ay hindi desperasyon, kundi refleksyon ng kanyang tunay na pagkatao. Para sa kanya, ang katotohanan ay bagay na dapat sirain kung ito'y banta sa kanyang imahe. At dito lumitaw ang pinakamalaking twist, si Greg marahil ay hindi lamang tagapagtago ng mga lihim, kundi isa sa mga arkitekto nito. Marahil hindi lamang siya nakakaalam, kundi siya mismo ang nagsiguro ng katahimikan. Kung ganoon, ang revelasyon ni Ashley ay simula pa lamang. Ang relasyon nina Edward at Paulo ay hindi na simpleng tunggalian ng magkapatid. Hindi na ito tukso lamang, kundi taon ng selos, kompetisyon, at mga lumang sugat na muling bumangon. Hindi lamang si Thea ang kinuha ni Paulo. Kinuha niya ang lugar ni Edward, ang kanyang dangal, ang kanyang pagkilala. Ang kanyang mga kilos ay hindi lamang kahinaan, kundi pagsabog ng matagal nang nakabaong dilim. At dito nagiging mas komplikado ang lahat. Kapag ang ugat ng kasalanan ay sobrang lalim, isang revelasyon lamang ay hindi sapat upang wakasan ito. Ang mga katahimikan ni Paulo, ang kanyang pagtanggap sa mga suntok, marahil ay hindi lamang pagsisisi, kundi pagkilala, na ang sugat ay sobrang lalim upang mapawi ng anumang paghingi ng tawad. Ngayon, ang pamilya ay nakatayo sa mapanganib na gilid. Sa bangin, kung saan ang pinakamaliit na tulak
ay maaaring magpaguhong lahat. Si Edward ay sugatang lalaki. Pinipigilan ang pagsabog sa loob. Si Marge ay kumukulo, handang sumabog muli. Si Thea ay tahimik, nakapalibot sa mga lihim na matagal na niyang itinago. Si Greg ay gumagalaw sa dilim. Bawat hakbang ay senyales ng panganib. Si Paulo ay humihinga sa bigat ng kanyang mga kasalanan, hinahabol ng anino ng konsensya. At si Jasmine, siya ang pinakamasakit na paalala. Patunay na ang presyo ng mga lihim ng matatanda ay laging binabayaran sa katawan ng inosente. Kaya't ang tanong ay lumilitaw, sino sa kanila ang unang mawawalan ng tiwala? Ito ba ang tunay na katapusan ng pinakamalaking lihim o may mas malalim pang tinatago si Greg at ang buong pamilya Torcampo? At kapag dumating ang araw na malaman ni Ashley ang lahat, sino ang una niyang tatalikuran? Si Thea, si Paulo, o si Edward? Parang ang pinakamasakit na revelasyon ay hindi pa natin naririnig. Kapag ang katahimikan ay tuluyang nagsalita, sino ang unang mababasag? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.